ATP hydrolyzed is an ATPase. ATP, when broken down or hydrolyzed, turns into ADP, which is mean adenosine bisphosphate with less energy. The energy in ATP comes from the high energy bonds between its phosphate groups. ATPase enzymes help accelerate body processes by breaking these bonds, which release energy used in various cellular activities. Or food can regenerate ATP from ADP. Energy cycle, anabolic and catabolic reactions. Cells maintain energy efficiency by coupling anabolic or energy consuming and catabolic is energy releasing reactions using the same molecules. Anabolism builds complex molecules while catabolism breaks down molecules to release energy. But both processes are tightly regulated to ensure proper energy balance, like in glucose phosphorylation and ATP breakdown. Hormonal regulation of metabolism. Hormones control the balance between anabolism and catabolism. Growth hormones, or testosterone and estrogen, promote tissue building, while hormones like adrenaline, cortisol, and glucagon manage energy release by regulating catabolic reactions. These hormones ensure energy balance based on the body's needs. Circadian rhythm and metabolism. The body's circadian rhythm helps maintain balance between anabolic and catabolic process, aligning energy use with the day-night cycle. Disruption in sleep patterns or meal timing can affect glucose metabolism, causing fluctuations in energy needs and metabolic processes. Anabolism and catabolism of biomolecules. Anabolism creates a complex molecules like carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. From simpler ones storing energy in the process, catabolism breaks these complex molecules down to release energy, making the two processes interdependent when maintaining cellular functions. Function of ATP. Yung una po is chemical work. ATP is able to power circular process by transferring a phosphate group to another molecule, a process called phosphorylation. The ATP is for various circular functions, including transportation of different molecules across cell membranes. Pangalawa naman is mechanical work. When ATP is broken down, usually by the removal of its terminal phosphate group, energy is released. The energy is used to work by the cell, usually by the released phosphate binding to another molecule, activating it. For example, in the mechanical work of muscle construction, ATP supplies the energy to move the contractile muscle proteins. Ang pangatlo po is transport work. ATP has a crucial role in the active transport of molecules like proteins and lipids inside and out of the cell. The hydrolysis of ATP supplies the necessary energy for the active transport of molecules across a concentration gradient. Transport work is vital to the life and health of the cell that is able to transport things across these membranes, ions, molecules, and even sometimes who other organism. Metabolism. Food, which is the digestive system, breaks down into smaller molecules like amino acid, glucose, and fatty acids, provide energy for heterotrophs. These substances enter the bloodstream, proceed to the cells, and transform ADP. So, isa sa mahusay na pinagmulan ng enerhiya ng ATP ay fats. Pero karamihan ng pagkain natin ay may bad fats kaysa good fats. Ang bad fats ay agad na naiipon sa katawan imbis na magamit. So, kadalasan mataas ang kanilang saturated triglycerides kaya mahirap itong tunawin at nangangailangan ng matinding aktibidad para masira. So, ang mga halimbawa nito ay mga pritong pagkain tulad ng mga chips at fries. Pati na rin ang mga produktong gatas tulad ng oil at cheese. So, ang good fats naman ay
mas madaling tunawin dahil mas mataas ang unsaturated triglycerides. Makikita ito sa mga isda at mani. So, bukod sa pagkain, mahalaga ang oxygen para gumana ng maayos ang ATP na nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Ang tamang paghinga, malalim na pag-inhale sa ilong at pag-exhale sa bibig ay nakatutulong sa mas maayos na production ng ATP at energy. Maraming tao ang mababaw huminga at hindi nila ito napapansin. So, humihigop sila ng hangin habang nagsasalita o kumakain, kaya hindi sapat ang oxygen na napupunta sa mga cells. Dahil dito, nakararanas sila ng pagkapagod o posibleng pagdagdag ng timbang. So, atin naman alamin ang body mass index or alam natin na BMI. So, ang mga organic compound na kailangan para makagawa ng ATP ay matatagpuan sa mga pagkain mo or pagkain na kinakain. So, kadalasan, hindi mo namamalayan kung gaano karaming organic compound ang nasa pagkain na kinakain mo. So, kadalasan kumakain ka lang upang mapawi ang gutom o matugunan ang iyong cravings. So, ngunit ngayon dapat kaang maging maingat. So, sa kung anong pagkain at gaano karami ang kinakain mo. Dahil ang pagkain mo ay para lamang sa paggawa ng ATP. So, dahil din sa iba't ibang pampalasa at additives na idinadagdag sa pagkain, mas nagiging masarap ito at nakaka-excite kainin. Kaya alam naman natin na kumakain tayo higit pa sa kinakailangan ng ating katawan. So, kaya't ang mga labis na pinagkukunan ng ATP ay iniimbak sa mga adipose tissues para magamit sa ibang pagkakataon. So, ang adipose tissues ay ang tissue o bahagi ng katawan na nag-iimbak ng taba o fats. So, ang mga tissue na ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng tiyan, hita, at mga braso. So, ang pangunahing layunin ng adipose tissues ay ang mag-imbak ng enerhiya sa anyo ng taba na maaaring magamit ng katawan sa mga oras na kailangan ng dagdag na enerhiya. So, bukod dito, ito rin ay may papel sa pagprotekta sa mga organs ng katawan at pagtulong sa pagkontrol ng temperatura ng katawan. Pero ang problema, kapag hindi natin nagagamit ang sobrang enerhiya sa katawan, ang naimbak na fats sa adipose tissues, ito ay rason kung bakit ilan sa atin ay tumataba. Pero, para malaman natin kung healthy ba ang ating katawan na naaayon sa ating katawan, tangkad o height, at timbang or weight, we should taking notes our body mass index or the BMI. So, paano nga ba kinakalculate ang ating body mass index or tinatawag na BMI? So, as you can see at our presentation, ang formula ng BMI is weight over height squared. So, meron ditong example. So, ang example dito, ang height niya is 1.63 meter. Then, ang weight niya is 67.5 kilogram. Then, let's take a look. So, ang ilalagay natin sa weight, syempre yung weight na 67.5 kilogram. Then, sa height is 1.63 meter. So, ang una natin gagawin is yung sa squared muna. So, 1.63 meter squared is equal, pero pwede naman itong idirekta sa calculator. So, ilagay nyo sa calculator niya na 67.5 kilogram over, open close parenthesis, 1.63 meter squared. So, ang lumabas is 25.4 or 25. So, lumalabas na ang kanyang BMI is overweight dahil siya ay umabot ng 25. So, yun lang.
So that's how we calculate our BMI. So next is body or basal metabolic rate or BMR. So ano nga ba ang BMR? So ang basal metabolic rate or BMR ay ang pinakamababang energy o calories na kailangan ng katawan para magsagawa ng mga normal na gawain tulad ng paghinga, pagtunaw ng pagkain, at pagpapagana ng puso at utak. Sa madaling salita, ang BMR ay ang pinakamaliit na calorie na kailangan upang magpatuloy ang mga cell ng katawan. Kung bababa ka sa ganitong halaga ng calories, maaari kang makaramdam ng pagkapagod, kahinaan, at sakit dahil sa kakulangan ng energy. So, ang 70% ng kabuuang energy ng katawan ay ginagamit sa mga pangunahing proseso ng buhay sa loob ng mga tissue at organs. Ang 20% nito ay ginagamit sa physical activity at ang 10% ay ginagamit sa pagtunaw ng pagkain. So, ang energy para sa mga prosesong ito ay nangangailangan ng oxygens at coenzymes upang makapag-produce ng energy mula sa ATP. So, let's take a look of BMR formula. So, as you can see, magkaiba ang formula ng BMR ng male at BMR ng female. So, ang BMR ng female is 655 plus 9.6 times her weight plus 1.8 times height minus 4.7 times her age. Then, sa male naman is 66 plus 13.7 times weight plus 5 times height is equal to 6.8 times his age. So, let's take a look for example. So, ang example dito is BMR ng female. So, her height is 1.63 meter or 163 centimeter, and her weight is 67.5 kilogram, and her age is 20 years old. Then let's calculate it. So 655 times 9.6 times 67.5, which is her weight, plus 1.8 times 163 centimeter, which is her height, is minus 2, 4.7 times 20, which is her age. At ang lumabas na sagot is 1,502 calories. So, ang BMR na 1,502 calories ay ang pinakamababang bilang ng calories na kailangan ng 20 years old na babae para sa araw-araw na pagkain. So, ang bilang ng calories na ito ay dapat pantay-pantay na i-distribute sa kanyang mga pagkain sa buong araw. Ngunit may mga activity tayo araw-araw, physical at mental na nangangailangan ng karagdagang enerhiya. Kaya, kung ang babae hindi kumain ng isang meal o hindi maabot ang BMR niya sa buong araw, maaaring makaramdam siya ng pagkahilo o pagkahina bago matapos ang araw. So, yun lang. Naway natuto kayo kung paano makalculate ang BMI and BMR.